Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Bigyan mo ang nanghihingi sa iyo at huwag mong tanggihan ang nanghihiram sa iyo. Narinig niyo sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa, kamuhian mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, upang kayo maging tunay na mga anak ng inyong Ama na nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa mabubuti, gayon din sa masasama. At nagpapaulan siya sa mga matuwid at sa mga hindi matuwid. Kung ang mga nagmamahal sa inyo ang siya lamang ninyong mamahalin, anong gantimpala ang inyong maasahan? Hindi ba ginagawa rin iyan ng mga maniningil ng buwis? At kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong binabati, ano ang ginagawa ninyong higit kaysa iba? Hindi ba't ginagawa rin iyan ng mga hintil? Kaya maging ganap kayo, gaya ng inyong Ama na nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magmahal kayo sa inyong mga kaaway upang kayo maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa mabubuti at masasama. Mapagpalang araw sa inyong lahat. Welcome sa ating Gospel in a nutshell. Mga kapatid, ang ating ebanghelyo ngayon ay tila ba imposible? Paano natin magagawang mahalin ang kaaway? Paano ba natin kayang ipagdasal yung taong nanira sa atin, umapi sa atin at paulit-ulit na nagpasakit sa ating puso? Subalit ito mismo ang hinihingi ni Jesus sa atin. Hindi dahil tayo mahina, kundi dahil ang tunay na lakas ay ang magmahal kahit masakit. Ito ang puso ng ebanghelyo. Magmahal ng walang sukat, walang kondisyon at walang kapalit. Karaniwan sa ating mga tao yung magmahal sa mga nagmamahal sa Kanya. Sabi nga ni Jesus, kung iniibig lang ninyo ay ang mga taong umiibig sa inyo, anong gantimpala nun? Anong gantimpala ang inyong matatamo? Ang ganitong pag-ibig ay hindi masama, ito naman ay natural. Pero hindi ito makakristyano. Di mababaw. Ito ay pag-ibig na ginagamitan ng timbangan. Mahal mo ako, mamahalin din kita. Mamahalin kita kung mahal mo ko. Ngunit si Kristo ay nagtuturo ng isang uri ng pag-ibig na walang hangganan at walang kapalit. Isang pag-ibig na hindi nakasalalay sa ugali ng minamahal, kundi sa puso nung nagmamahal. Sa isang mundo na puno ng galit, alitan at pagkakawatak-watak, ang panawagan ni Kristo ay radikal. Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Ipanalangin ninyo yung mga umuusig sa inyo. Hindi ito nangangahulugan na papayag tayo sa kasamaan o tatahimik sa harap ng pang-aapi. Ang ibig sabihin nito, pipiliin nating huwag sumabay sa karahasan ng mundo. Pipiliin nating hindi manumbat, hindi gumanti at hindi mapuot. At sa halip, manalangin, magpatawad at manatili sa pag-ibig. Kapag ikaw ay nagmahal ng kaaway, hindi mo siya agad binabago, pero binabago mo ang sarili mong puso, ang sarili mong kaluluwa. At minsan, doon nagsisimula ang tunay na himala. Sabi ni Jesus, kaya't maging ganap kayo gaya ng inyong Amang nasa langit. Maging perpekto gaya ng Ama na perpekto. Hindi ito panawagan sa pagiging perpekto sa lahat ng bagay. Hindi tayo kailangang walang pagkakamali. Ang pagiging ganap, pagiging perpekto na tinutukoy dito ay pagiging ganap sa pag-ibig. Ang Diyos Ama ay hindi namimili kung kanino niya ipapakita ang kabutihan. Pinasisikat niya yung araw sa masama at sa mabuti. Pinapadaloy niya ang ulan sa matuwid at makasalanan. Ito ang sukatan ng ating pagiging tunay na mga anak ng Diyos. Kapag tayo nagmamahal hindi lamang sa mga kaibigan, kundi maging sa mga kaaway. Ito ang sukatan
ng Kristiyanong puso. Pag-ibig na hindi nabibili, hindi natitinag, hindi natutuyo. Pag nilayan natin, sa gitna ng sakit, may kapasidad ba tayong magmahal? Ang pinakamatinding hamon sa buhay ay magmahal sa kabila ng mga sugat. Siyempre, hindi ito madali. Pero dito tayo nahuhubog bilang tunay na Kristiyano. Ang bawat araw ay isang paanyaya. Pipiliin ko ba ang kapayapaan o ang paninira? Pipiliin ko bang manalangin para sa taong nanakit sa akin? Pipiliin ko bang patawarin kahit hindi pa humihingi ng tawad? Ito ay hindi simpleng moral choice. Ito ay isang espiritual na desisyon na nagpapaalab sa ating pagiging anak ng Ama. Kaya nga, pag nilayan po natin, may mga tao pa ba sa buhay natin na mahirap mahalin ngayon? At tayo ba ay handang hilingin sa Diyos ang biyaya na mahalin sila gaya ng pagmamahal niya sa atin, kahit hindi sila karapat-dapat? At sa anong aspeto ng buhay natin tinatawag na magmahal ng lampas sa ganti at sa pride? Manalangin tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, Ikaw ang Diyos ng pag-ibig na dumadaloy sa lahat, maging sa hindi karapat-dapat, maging sa mga tumatalikod sa iyo. Turuan mo kaming magmahal gaya ng iyong Ama, malawak, bukas palad at walang hinihintay na kapalit. Sa mga oras na kami nasasaktan, naisin naming piliin pa rin ang pagpapatawad. Sa mga sandaling puno kami ng tampo, gawin mong bukas ang puso namin sa panalangin. At sa mga taong mahirap mahalin, naway makita namin sa kanila ang iyong mukha, upang kami ay makapagmahal hindi ayon sa aming kakayanan, kundi ayon sa iyong biyaya. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya, inaanyayahan ko po kayo sa isang biyayang paglalakbay ng pananampalataya, isang pilgrimage sa Eastern Europe na gaganapin mula October 4 hanggang October 21 sa taong ito, na sasaklaw sa 8 kahangahangang bansa, sa Switzerland, Liechtenstein, Germany, Austria, Czech Republic, Slovakia, Hungary at Poland. Ang tampok ng banal na paglalakbay na ito ay ang ating debosyon sa Divine Mercy o Banal na Awa, isang tema na napapanahon sa atin ngayon sa panahon ng pagsubok at pananabik sa pag-asa. Gaya ng sinabi ng ating yumaong Santo Papa Francisco, the mercy of God is the sure source of our hope. At sa ating paglalakbay, bibisitahin po natin ang mga sagradong lugar kung saan sumibol at lumaganap ang mensahe ng awa ng Diyos. Bibigyan din natin ang Poland, ang bansang sinilangan ni Saint Faustina Kowalska at Saint John Paul II, mga tagapagdala ng mensahe ng banal na awa sa buong mundo. Ito hindi lamang isang biyaheng panlabas, kundi higit sa lahat, isang panloob na paglakbay ng puso. Isang pagkakataong mapalalim ang ating pananampalataya. Maranasan ang kagandahan ng simbahang Katolika sa Europa at muling pag-alabin ang ating pag-asa. Para po sa mga interesadong sumama sa akin, maaaring makipag-ugnayan kay Toby sa numerong 0917-317-4536 o magpadala ng email sa inquiry@tobiahe.com. Magsama-sama po tayo sa isang paglalakbay ng panalangin, kultura at biyaya. Huwag palampasin ang pagkakataong ito na muling matuklasan ang Diyos na buhay, maawain at laging nag-aanyaya. Halina po kayo, maglakbay tayo kasama ang banal na awa, patungo sa mas matibay na pag-asa.